Ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi ang uri ng kapayapaang hatid ng mundo. Hindi ito ang kapayapaang batay sa kompromiso, pakikipagtawaran o pagsasabi ng di buong katotohanan. Ang hatid niyang kapayapaan ay natatamo sa pamamagitan ng krus at sa pagdadalisay ng kalooban na biyayang hatid ng Espiritu Santo. Ang kapayapaang ito ay sumusubok sa ating mga puso na nagiging sanhi ng sakit at pagkawatak-watak, gayunpaman, ito lamang ang uri ng kapayapaang tumatagal, isang kapayapaang ganap na nagliligtas at nagpapakadakila. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Gabby Galido, MSc. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating banal na misa. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Dahil sa pagpapahayag ni Jeremias ng katotohanan ng Diyos, nakita siya ng mga punong bayan bilang sagisag ng kabalintunaan. Winaksi siya ng mga ito dahil ang mga bagay na nais nilang marinig ang kanilang pinakikinggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon. Kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom, pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon, at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tugon, Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Tugon, Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Tugon, Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Tugon, Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Nararapat na laging tingnan ng isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na nanatiling tapat sa Ama. Sa ganitong pag-aalala, ang kaligayahang nakalaan sa atin ang magsisilbing inspirasyon natin sa ating pagpapagal sa buhay kabanalan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid,
yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyaga magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayoy naluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Hindi pa humantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang tinig ko ay pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Itong ating ebanghelyo, habang ito'y aking pinag-nilay-nilayan, naalaala ko ang istorya tungkol sa isang pari na naiskandalo sa kaugalian ng mga tao sa kanyang parokya. At ito ay dahil sa kapistahan ng kanilang patron ay palagi silang nagdaos, nag-organize ng derby. Alam niyo ang derby? Yung malaking event ng sabong sa manok. Oo, ginagawa ito palagi taon-taon ng mga parokyano dahil ang patron ng kanilang parokya ay si San Pedro.
At ang imahe ni San Pedro sa kanilang simbahan, sa gilid niya ay may manok. At ang pari tumutol talaga ng gusto sa kaugaliang ito dahil bukod sa ito ay isang sugal, ito rin ay napaka-immoral dahil ginagawa ito sa harapan mismo ng kanilang simbahan. At maging ang mga pari, nauna ang mga pari sa kanya sa lugar na iyon, hindi rin nila ito nagustuhan. Pero wala silang lakas na loob na ihinto ang kaugaliang ito. Ngayon, 3 buwan bago ang kapistahan, pinulong ng pari ang Parish Pastoral Council at doon inilahad niya ang kanyang pagtutol sa sabong sa panahon ng kapistahan. At doon, ipinaliwanag diya ng gusto sa mga miyembro ng PPC na ang manok sa istorya ni San Pedro hindi ginamit para sa sabong, para sa sugal, kundi sa imahe ni San Pedro, inilagay sa kanyang gilid ang manok upang magpaalaala sa atin, mag-remind sa atin every time na tayo ay magkasala. It is to call our attention every time we commit sin. Na sana ganun din tayo, na kapag tayo makakita ng isang tandang, hindi agad sabong ang sasagi sa ating isipan, kundi mga kasalanan na nagawa natin. Dahil si San Pedro, nung itinatwa niyang manok, itinatwa niyang Panginoong Hesus, tumilaok ang manok. Ganun sana. Subalit sa meeting, may tumaas ng boses at sinabihan niyang pari, "Padre, kailangang ipagpatuloy natin ang sabong dahil kung ihinto mo ito, magkakagulo ang mga tao dahil naging kaugalian ito sa aming lugar. Baka marami sa mga parokyano hindi na magsisimba." Pinagbantaan niyang pari. Subalit, matapos isang napakahabang discussions, matapos ang mahabang argumento at pagpapaliwanagan, lumabas na sa bandang huli, 97% sa mga dumalo sa meeting, nakita nila ang punto ng pari. Kaya sa bandang huli, nakadesisyon sila na ang parokya ay hindi na magbibigay permiso sa sabong o anumang uring sugal na gaganapin sa harapan ng simbahan. So pagkatapos ng meeting, ang pari ay nagpasalamat at sinabi niya sa Parish Pastoral Council, "Ako po'y lubos na nasisiyahan sa radikal na desisyon na ito ng ating parokya laban sa di wasto na kaugalian. Sa makatuwid po, sa harap ng isang immoralidad, ang simbahan ay kailangang maninindigan para sa kalooban ng Diyos. Ang simbahan ay kailangang maninindigan sa ngalan ng katotohanan." Totoo nga po na hindi natin mabigyang lugod ang bawat isa. We cannot please everybody, pero kailangan pa rin natin magdesisyon. At sa desisyon natin ito, posible na hindi tayo magugustuhan ng mga tao. At dahil ito, pwede nila tayong iwanan, pero hindi tayo iiwanan ng Diyos. Maaring hindi nila tayo maiintindihan sa ngayon, pero naniniwala ako na darating ang panahon na makikita nila ang punto ng ating desisyon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang Panginoong Hesus ay nagpaalaala sa atin. Sinabi niya, "Akala ba ninyo
ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Kaya nga siguro mabibigla tayo. Ganyan pala ang impact ni Kristo sa buhay natin. Ganyan pala siya sa ating lipunan. He can be the cause of division in our society, in our community, and even in our family. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae. Hindi pala pagkakaisa, kundi pagkakawatak-watak. Totoo nga po na sa ating trabaho, sa ating paglilingkod, sa ating lipunan, sa ating mga grupo, o mismo sa loob ng bahay, kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, kung susundin natin kung ano yung tama at wasto, maaaring may magagalit sa atin, lalong-lalo na yung mga tao na gusto nila na ang kanilang gusto ang masunod. Sino ba dapat ang sundin natin? Ang kagustuhan ba ng iba? Ang kagustuhan ba natin? Ang kagustuhan ba ng ating mga magulang, mga anak, asawa, o mga kapatid? Kaninong kagustuhan dapat mangingiral? Ang kagustuhan ng Diyos. At sa pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos, maaaring hindi ito magugustuhan ng iba at iiwanan nila tayo. At ang iiwan hindi lamang 2, 3 o ilan, kundi posibleng marami. At kung mangyayari man yan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang importante, oo, iniwanan tayo ng karamihan. Ang importante, hindi natin iniwanan ang Diyos. Maaring bitiwan nila tayo, pero huwag nating hayaan na bitawan natin ang Diyos. Kumapit tayo sa Kanya. Sa Kanya dapat tayo maninindigan, hindi sa kung sino-sino. Sa Diyos lamang dapat. Hindi natin masasabi na kung kakampi sa atin ang karamihan ay tama tayo, na wasto yung ginagawa natin. Hindi. Even though the majority is on our side, still it is not a sufficient proof for us to say that we are right. Hindi yan. Kung sa tingin mo, ang ginagawa mo ay naayon sa kalooban ng Diyos, sigurado tayo na tama ang ginawa natin. Halimbawa na lamang sa lugar na tinatrabahuan mo, ang karamihan ay gumagawa ng pandaraya, korupsyon. Ano bang gagawin mo? Susundin mo ba rin sila? Dahil ito ang ginagawa ng karamihan. Mali. Dapat gawin natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mali, kahit na ginagawa ito ng lahat, ay mali pa rin. Pero ang tama at wasto, kahit na ikaw lamang ang gumagawa nito, mananatili yan na tama at wasto. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Tayong lahat, Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang iyong pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang nagtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpapasya at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. At buong pagtitiwala kaming dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ang iyong biyaya, ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Maantig nawa ng inyong labis na pag-ibig, Ama, ang aming mga pinunong pambansa at lokal, at piliin nila ang kabutihang nagkalahatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat kasapi ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, iyakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. O Diyos naming Ama, sa pagkakatawang tao, paglilingkod, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong layuning mahalin at tubusin kami. Tulungan mo kaming masalamin ang parehong pagmamahal sa isa't isa upang kami rin ay maging aktibong tagapamagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami ay maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at hinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin na aming ipinagdarasal sa misang ito. At gayon din ang lahat ng mga pumanaw ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Antonio de Padua at Santa Teresita, kaisa ni San Roque, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, sabay-sabay nating awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ng mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Masaka, masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matyagang, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay kakamtan. At pangarap mo ay makakamtan.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ay ipinagdiriwang at kami nawa ay magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagbula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa ilang pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry and Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Gabby Galido, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipapamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Mga paalala, bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ika-8 taon ng pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, mayroon po tayong mga inihandang activities para sa ating kapistahan. Ito ay ang mga sumusunod. Patronal visit na kasalukuyang umiikot sa iba't ibang chapel. Ito po ang nalalabing schedule. Cluster Love, August 17, ihahatid sa St. Clair Chapel. August 19, ihahatid sa San Pedro Calungsod Chapel. For Cluster Hope, August 21, ihahatid sa Our Lady of Manawag Chapel. August 23, ihahatid sa San Lorenzo Chapel. August 25, ihahatid sa St. Joseph Chapel. August 28, ihahatid sa Our Lady of Peña Francia Chapel. August 30, ihahatid sa Tahanan ni Maria. Magkakaroon ng foot procession sa ganap na ika-4 ng hapon. Nobena Misa, sa August 30 ay mag-uumpisa na po ang ating nobena sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ng banal na misa sa ika-6 at kalahati ng gabi sa Tahanan ni Maria. Ito po ay hanggang sa September 7. Ito po ang mga novena sponsor. August 30, San Roque Chapel. August 31, Santa Teresa ng Calcutta Chapel. September 1, San Juan Bautista at St. Louis de Montfort Chapel. September 2, St. Clair Chapel. September 3, Our Lady of Perpetual Help and Pedro Calungsod Chapel. September 4, Our Lady of Lourdes Chapel. September 5, Our Lady of Manawag Chapel.
September 6, St. Joseph Chapel and Santa Quiteria Parish. September 7, Our Lady of Peña Francia at San Lorenzo Ruiz Chapel. Sa August 31, linggo ay magkakaroon po ng Youth Night pagkatapos ng misa at sa September 4 naman po ay may BEC Night. Magkakaroon din po ng Fiesta Raffle for a cause na pondo itayo ang kumbento para sa pagpapatayo ng kumbento para sa tahanan ni Maria. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 each ticket or 200 per booklet. Maaari din po kayong maging isa sa mga family sponsors sa Novena Mass. Magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel officers para sa mga detalye. Nawa ay suportahan ninyo ang ating mga gawain para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. Sa darating din po na August 25, Lunes, ay magkakaroon ng Youth Assembly sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Ang mga kabataan na may edad 13 pataas ay inaanyayahan sa pagtitipon na ito. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir, mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista or gitarista. Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Salamat po. Magsitayo na po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain mo kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang sakripisyo ng banal na misa na iaalin na natin sa Panginoon, humayo kayo, mahalin at paglingkuran natin ang Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.